Ang hirap pala maging magulang, guys, lalo na pag mahirap ka. Yung tinitipid mo ang sarili mo para lang maibigay yung gusto ng mga anak mo. O yung kahit kapag hindi mo na ibigay sa anak ang gusto nila, nagigilty ka kasi wala ka naman talagang pambili. Hindi ka naman makakaipon para makabili ng gusto nila. Naalala ko dati nung ako'y bata pa, hindi kami nakakakain ng masarap na pagkain. Pagkain lang namin dati lagi yung mais na bigas ba, yung mais na ginigiling para maging bigas. Yun lang pagkain namin dati kasi wala naman kaming palayan dati. Ang tanim lang namin dati yung mais, kaya pinapagiling namin yung mais, ginagawang bigas na mais. Yun ang kinakain namin. Tapos kapag ubusan ng mais, kasi minsan pag tag-init ang mais iba hindi nabubuhay kasi tag-init yung mga El Nino na yan, saging naman ang kinakain namin. Hindi kami nakakakain ng bigas nun. Nakakakain lang kami ng bigas nun kapag tag-init. Kasi kapag tag-init na, yung siningguelas, may tanim kaming siningguelas sa probinsya. Maraming puno yun, mga 14 na puno ng siningguelas. Yung siningguelas na yun, namumunga lang yung kapag tag-init. Yun lang ang kagandaan sa siningguelas, kasi sa tag-init siya namumunga. Kaya marami nga kaming puno, yun yung binibenta namin naman. Tapos binibili namin din ng kung hindi yung bigas na palay, bigas na mais pa rin. Pagrarambulin namin yung paghahaluin namin yung bigas na mais at saka bigas ng palay kakainin namin. Ako dati kapag yun, basta di lang ako, yung kami magkakapatid dati, pagkabigas na ang ulam, pagkabigas yung kanin namin, kahit wala kaming ulam, masaya na kami nun kasi sarap na sarap kami sa bigas. At saka yung bigas pa namin nun yung NFA na bigas, yung may amoy na bigas, yung NFA, yun yung bigas namin. Pero pag yun nabili namin yun, sobrang sarap na kami nun. Sabi nga namin dati, pagkabigas na ulaman pa. So pagkabigas yung kanin namin, hindi na kami nag-uulam na. Pero kapag ganyang saging o kaya bigas na mais, madalas namin ulam yung kung hindi itlog, sardinas, yung ganyan. Pagka yung itlog hindi na namin binibili yun kasi may alaga kaming manok. So pag nangitlog yung manok namin, kukuha kami doon ng aming pang-ulam, mga ilang piraso, tortillas namin, hati-hatiin na namin mga kapatid dyan. Tapos sardinas, ganon din. Kaya ang hirap ng buhay, no? Hindi kami nakakain ng masasarap na pagkain, lagi lang mais, ang pagkain ng kamote, minsan saging, minsan wala kaming makain. Wala kaming makakain kasi walang bigas, wala ring walang saging, walang makakain, no? Kasi nauubos na, kasi ganyan talaga yung namin. Wala kaming ibang source dati ng makukuha ng pagkain, yun lang mais. Pag inabot ang tag-init, wala na, hindi na kami nakakain. Kaya yun lang nakakain namin dati nung ako'y bata pa, isda lang, mga tawag nung sa amin, gunting-gunting, yung malapad na isda, kaya tamban, yung madalas na ulam namin. Pero masarap na kami doon sa pagbigas, wala nang ulam-ulam yan. Tapos yun na nga, yung ako'y nagkatrabaho, dito na ako ngayon sa ibang bansa. Ngayon naman nagtitipid naman kasi kung tutuusin, kaya na naman bumili ng masarap na pagkain. Kaya nang bumili ng mga damit-damit ba, sapatos, ganyan. Pero siyempre may anak ka na, doon na naman titipirin mo na naman sarili mo. Dati kasi ako wala akong balak talaga mag-abroad. Sa Pilipinas lang sana ako magtatrabaho. Kaso kung nagkaanak na ako, ayun, hindi na pwede, hindi kasya. Ang ipapadala mo sa Ibrikansinas na sweldo na sa 5,000 lang, paano mo papagkakasyahin yun? Ginagatas yung anak mo, yan, tapos kung mga diaper, kaya hindi kasya. Kaya yun, naisipan kong mga ibang bansa, mag-abroad na, sa punta sa Saudi. Tapos ngayon naman ganun pa rin. Talagang pag magulang ka na talaga, hindi mo na talaga unahin ang sarili mo. Kasi isipin mo yung para sa anak mo na, para sa future ng anak mo.
Yun na lang ang unahin mo lagi. Dati ako, dayo lang ako dyan sa dayo lang ako sa Laguna, sa Manila. Yan na nag-abroad ako, pinakauna kong kinuha talaga yung bahay. Umutang ako sa Pag-ibig. Ngayon, ilang na lang, 2 taon na lang matatapos ko na. Todo tipid pa rin kayo nasa ibang bansa. Nasa ilang taon na ako dito sa ibang bansa, guys. Magti 13 years na. Pero yung mga damit ko dito, galing lang yan sa okay lahat. Hindi pa ako nakakabili ako dati ng bago. Nung pagminsan, may sobra, nilibili ng bago. Kaya dati ako, kung pinakaunang nabili kong mga damit dati nung nabago, 12 years na hindi ko pa rin napalitan. Yun pa rin ang sinusuot ko pag ako nagbakasyon sa Pilipinas. Sapatos kong itim, saka yung aking mga pantalon na binili. Tapos yung iba nun, mga binibili ko ng mga okay. Kasi hindi mo naman kayang unahin mo lang ang sarili mo, paano naman yung pamilya mo sa Pinas, yung mga anak mo na. Kaya ang hirap ng magulang na yung kinokontrol ng titipid ka lagi. Yung hindi lang sana yung parang gusto mong kainin, padalan mo sila ng masarap na pagkain, yung parang hindi ka nagtitipid ba, yung ganyan sana Kaya yung ganyang magulang ka na kulang sa budget mo, hindi mo na sarili mo, wala nang para sa'yo, para sa anak mo na lang iniisip mo talaga. Kaya paano na lang kaya yung mga magulang talaga na yung talagang walang maibabudget, yung kagaya ng magulang ko dati Pero mo ako ngayon nahihirapan pa nga ako na kung tutuusin. Meron naman, medyo okay naman ang kinikita, pero nagtitipid at nahihirapan pa rin. So paano na lang pala yung mga magulang ko dati na ganun nga ang mangyayari, halos walang may pakain sa amin sa araw-araw. Si mama dati nagpupilagi nangangatulong yun kung hindi sa Laguna o dun sa kamag-anak namin sa Bukidnon, kaya laging wala si mama dati, laging nangangatulong para may papakain sa amin. Paano na kaya yung isip ng ganung mga magulang pala nung parang halos walang makain. Para sa sarili nila, wala nang mga bagong nasa anak na lang lagi ang inuuna. Kaya ang hirap ng maging magulang na mahirap. Kaya kayong mga anak dyan, pagka pinapaaral pa kayo ng magulang ninyo, pinapagalitan kayo. Huwag na kayong magtampo. Kasi yung mga magulang niya, kaya kayo pinapaaral, kaya kayo pinapagalitan. Kasi ayaw nilang maging kagaya ang buhay niyo sa kanila. Kasi ranas na namin yung hirap namin nung kami na bata pa, na hindi namin nakakain ng gusto namin. Kaya kami, pagdating sa mga anak namin, gano'n na rin. Gano'n ang gano'n namin. Gusto namin makapagtapos sila sa pag-aaral. Pinapagilitan sila kung may mali kasi para makapagtapos sila, para hindi nila maranasan yung naranasan namin. Nahirap nung kami maliit pa.